Ang monorail project ay kasalukuyang nasa yugto pa rin ito ng pag-usad at paghahanda ng pre-construction, kung saan ang proyekto ay pinangungunahan ng SM Prime Holdings sa pakikipagtulungan ng DOTR at pamahalaang lungsod ng Pasay. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pasay Monorail Project ay kasalukuyang nasa yugto ng pagpaplano at integrasyon para sa mga kalapit na reclamation areas. Ang proyektong ito ay isang 1.89-kilometer transit system na binuo sa ilalim ng pakikipagtulungan ng Department of Transportation, DOTR, lokal na pamahalaan ng Pasay, at SM Prime Holdings. Ang Pasay Monorail Project ay isang unsolicited proposal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na naglalayong magtayo ng integrated monorail system na magdurugtong sa EDSA Taft patungong Jokno Boulevard sa Pasay City. Bagamat ang orihinal na linya ay nakapokus sa pag-uugnay ng EDSA Taft patungong Jokno Boulevard, SM Mall of Asia, ang pag-unlad ng mga dambuhalang reclamation project tulad ng Waterfront Manila City, isang free 18-hectare financial center sa Manila Bay, at Pasay 360, Pasay 265 ay nagtutulak sa plano na palawigan ng mass transit system na ito upang magsilbing pangunahing transportasyon sa buong waterfront belt. Magsisimula ang monorail sa interseksyon ng EDSA at Taft Avenue, konektado sa LRT1 at MRT3, ang pangunahing terminal ay itatayo malapit sa iconic na SM Mall of Asia Globe. Bahagi ng master plan ng mga bagong syudad sa Manila Bay, tulad ng Manila Waterfront City at kalapit na Pasay Reclamation Zones, ang pagkakaroon ng isang nakataas na automated guideway transit o monorail bilang backbone ng transportasyon upang iwasan ang matinding trapiko sa kalsada. Ayon sa blueprint, magtatapos ang monorail sa sikat na SM Mall of Asia Globe sa gitna ng complex, na kung saan, ay walang putol na konektado sa natitirang bahagi ng malawak na estate sa pamamagitan ng mga walkway. Ito ay lalong mabuting balita sa mga bisita at stakeholder na magkamukha dahil ang SM Mall of Asia ay magiging mas konektado kaysa dati sa natitirang bahagi ng metro. Tiyak, ang pag-unlad ay magpapabilis din ng mga aktibidad sa ekonomiya sa lugar dahil ang monorail system ay magbubunga ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino mula sa yugto ng pagtatayo nito hanggang sa operasyon nito. Sa usapin ng sustainability, tutugunan ng monorail system ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila dahil ito ay magsisilbing sentral na plataporma na nagbibigay ng akses sa iba pang sistema ng riles sa metro. Ito ay malinaw na mag-aambag sa mga pagsisikap na bawasan ang carbon emissions. Sa kabuuan, ang monorail system ay magbibigay ng higit na koneksyon sa lahat ng bagay na talagang mahalaga. Ang kalusugan at kagalingan ng publiko ay gaganda, kasama ng isang maaasahan, ligtas at walang stress na pag-commute. Matatanda, naasahan ng Alliance Global Group Incorporated, AGI, ang holding company ng tycoon na si Andrew Tan, nagagastos ng mas maraming pera para sa pagpapaunlad ng plano nitong monorail project na mag-uugnay sa Fort Bonifacio sa MRT Guadalupe Station. Sa isang panayam, sinabi ni AGI Chief Executive Officer Kevin Tan sa The Star na ang pamumuhunan para sa iminungkahing SkyTrain monorail project ng kumpanya ay maaaring lumampas sa orihinal na halaga. Pinakitang data mula sa Public-Private Partnership Center ay tinatayang halaga ng proyekto ay nasa 3.91 bilyon pesos. Nananatiling masigasig ang AGI na ituloy ang SkyTrain Monorail Project kahit na makalipas ang halos 7 taon mula nang maisumite ang unsolicited proposal sa gobyerno. Sinabi ni Tan na ang panukala ay kasalukuyang sinusuri kasabay ng Metro Manila Subway,
We're still reviewing it in conjunction with the upcoming Manila Subway because the Manila Subway will also have several stations in BGC, aniya pa, so we're studying the feasibility with the Department of Transportation, DOTR. Ang Infracorp Development Incorporated, ang sangay ng infrastruktura ng AGI, ay nagsumite noong 2017 ng unsolicited proposal upang itayo ang SkyTrain Monorail Project. Noong 2018, na-secure nito ang orihinal na katayuan ng proponent mula sa DOTR, na nagbibigay ito ng mataas na opportunity sa sandaling may segoa ang proseso ng Swiss Challenge. Sa isang panayam noong unang bahagi ng March 2020, sinabi ni Tan na nagbabalak silang mag-break ground para sa proyekto sa ikalawang kalahati ng taong iyon na may inaasahang pag-aproba mula sa National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee. Ang proyekto ay nakatarget na makumplito sa loob ng 2 taon sa pagsisimula ng konstruksyon. Ang dating plano ng Infracorp para sa unsolicited proposal nito ay ang pagtatayo ng 2 kilometrong monorail na magpapababa sa oras ng paglalakbay mula sa Uptown Bonifacio hanggang MRT Guadalupe hanggang 5 minuto lamang, nang walang gastos sa gobyerno. Gagamit ang proyekto ng Automated Cable-Propelled Monorail Technology at nakikitang makikinabang sa humigit kumulang 100,000 commuter araw-araw. Dagdag pa rito, gagawa ito ng mga probisyon upang mag-interconnect sa iba pang mga hub ng transportasyon na tumatakbo sa loob ng lugar kung saan dumadaan ang monorail. Sinabi ni Tan na ang AGI ay kasalukuyang walang ibang mga plano sa espasyo ng infrastruktura maliban sa SkyTrain Monorail Project. Katulad sa iminungkahing Pasay Monorail, ang nasabing SkyTrain Project ay wala pang update hanggang sa kasalukuyan.